Hi mga ka-DC, kumusta kayo? Ako to si Dakilang Crisanto na naging si Kuya Lu at ngayon nandito na tayo sa bago nating channel, ang Kuya Louie Horror Stories. Hi, sa dinami-dami na nangyari, nakabalik na ako. At sa pagkakataong ito, live na tayo. Makikita nyo na kung paano ko ginagawa yung pag-iiba-iba ng boses. At syempre, nandito pa rin ako para magbigay ng magagandang kwento sa inyo. Kaya relax lang kayo ha, walang bibitiw. Diyan lang kayo. Sana ma-entertain kayo. Gino, huwag ka na masyadong kabahan. Kahit ako dati kinakabahan tuwing uuwi dito, pero masasanay ka rin. Minsan lang talaga medyo matalas siya magsalita, pero hindi ibig sabihin nun ayaw ka na niya agad. Bigyan mo lang siya ng konting oras para makilala ka ng maayos. Hindi ko naman sinasabing ayaw niya agad sa akin, Janice. Pero ramdam ko kasi, kahit hindi pa kami nagkakausap na matagal, parang may pader na agad. Parang kailangan kong patunayan ang sarili ko sa kanya kahit wala naman akong ginagawang mali. Gusto ko lang naman na tanggapin niya ako kahit hindi bilang perpekto, kundi bilang tao lang. Alam ko at naiintindihan kita, pero kilala ko si Mama eh. Lumaki siya na mataas ang tingin sa sarili at sa estado sa buhay. Hindi siya sanay na may pumapasok sa mundo niya na hindi niya kontrolado. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kanya pwedeng matanggap. Kailangan lang talaga natin ng pasensya. Pero sana lang hindi ako dumating sa punto na mawawala rin yung pasensya ko. Kasi hindi biro na araw-araw mong nararamdaman na hindi ka sapat para sa pamilya ng asawa mo. Ayoko lang umabot sa ganun, Janice. Hindi aabot dun. Pangako ko sa'yo, nandito ko. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na maliiting kanila, lalo na ni Mama. Basta, samahan mo lang ako ngayon, okay? Tahimik na tumango si Gino habang nakatingin sa malaking bahay na nasa harapan nila. Malinis ang paligid, maayos ang tanim ng mga halaman, at halatang pinaglalaanan ng oras at pera ang bawat detalye. Pero sa kabila ng ganda ng lugar, may bigat siyang nararamdaman sa dibdib. Isang pakiramdam na hindi siya kabilang dito. Huminga siya ng malalim bago sumunod kay Janice papasok ng bahay. Sa wakas dumating ka rin. Akala ko naman kung saan ka na naman nagpunta. At eto na naman, kasama mo na naman yan. Hindi mo man lang ba naisip na minsan umuwi ka ng ikaw lang? Hindi lahat ng lugar bagay sa kung sino-sino lang. Ma, ano ba naman yan? Asawa ko si Gino. Natural lang nakasama ko siya. Hindi naman siya kung sino-sino lang. Respeto naman sana, Ma. Hindi naman siya bastos o walang modo para tratuhin mo ng ganyan. Magandang hapon po, Tita Tessie. Pasensya na po kung medyo biglaan ang pagpunta namin. Naisip lang po namin na bumisita at mga musta. Wala naman po kaming ibang intensyon kundi makasama lang kayo kahit sandali eh. Magandang hapon? Yan lang? Akala mo naman napakalaki ng ambag mo para maging komportable ako sa presensya mo rito sa bahay ko. Hindi lahat nadadaan sa pagbate, iho. Minsan, kailangan mo ring malaman kung saan ka lulugar. Ma, sobra ka na. Hindi mo man lang siya binibigyan ng pagkakataon. Hindi mo pa nga siya kilala ng lubusan. Hinuhusgahan mo na agad. Hindi naman siya masamang tao para tratuhin mo ng ganyan. Napatingin si Gino sa sahig. Pilit pinipigilan ng sarili na sumagot ng pabalang. Ramdam niya ang init ng mga salita ni Tessie. Tila bawat lumalabas sa bibig nito, pagtarak sa dibdib niya para saktan siya. Sa gilid ng sala, may isang lalaking nakaupo na nakatingin lang. Tila nagmamasid sa nangyayari. Si Bobby, ang baklang kapatid ni Tessie, na tahimik na sinusukat ang sitwasyon. Tessie, relax ka lang naman. Kadarating pa lang ng mga bata, sermon agad ang ibubungad mo. Hindi mo man lang ba kaya magpigil kahit saglit lang? Nakakahiya naman sa bisita, kahit sabihin mo pang hindi mo siya gusto. Bobby, huwag ka makialam kung wala ka namang ambag dito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ako ang may-ari ng bahay na to. Kaya ako ang masusunod kung sino ang tatanggapin ko at kung sino ang hindi. Ay naku, narinig ko na yan linyang yan dati, Tessie. Para may naaalala nga ako pero sige, hindi mo na ako magsasalita. Baka lalo pang uminit ang ulo mo.
Tito Bobby, pasensya na po. Hindi ko na rin alam kung paano aayusin to. Gusto ko lang naman na maging maayos ang lahat. Pero parang kahit anong gawin ko, hindi sapat kay Mama. Naiintindihan ko naman po na hindi ako basta-basta matatanggap eh. Hindi naman po ako nagmamadali. Ang gusto ko lang po sana mabigyan ng pagkakataon na ipakita kung sino talaga ako. Nanatiling tahimik si Tessie ngunit halata ang pagkainis sa mukha niya. Umupo siya sa sofa at tumingin kay Gino mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang bawat detalye nito. Sa loob ng bahay, ramdam ang bigat ng hangin na parang bawat salita may dalang tensyon na handang sumabog anumang oras. Si Bobby, napailing na lang. Habang si Janice, hindi mapakali sa kinauupuan. Alam mo, Gino, hindi ko maintindihan kung anong nakita sa'yo ng anak ko. Hindi ka naman espesyal eh. Hindi ka rin naman galing sa pamilyang may pangalan. Ano bang meron sa'yo at ipinilit mong mapasok sa buhay namin? Ma, tama na. Hindi na nakakatuwa yan. Hindi mo pwedeng kausapin ang asawa ko na parang wala siyang halaga. Kung may problema ka sa kanya, kausapin mo ko at hindi siya. Hayaan mo na, Janice. Naiintindihan ko naman si Tita Tessie. Mahirap talagang tanggapin ng isang taong hindi mo kilala. Lalo na kung iba ang kinagisnan mong buhay. Hindi ko siya masisisi kung ganito ang tingin niya sa akin. Ay, marunong ka palang umintindi. Pero sana, hindi lang sa salita. Sana, sa realidad din. Naiintindihan mo na hindi ka bagay sa mundong to. Hindi lahat nadadaan sa sipag o bait. Minsan, kailangan mo ring tanggapin kung saan ka lang dapat. Tessie, grabe ka naman. Kahit ako napapaisip na kung saan nanggagaling ang galit mo eh. Hindi ka naman ganito dati. O baka matagal na, hindi lang namin napapansin. Pero teka lang, baka may dahilan ka na hindi mo pa sinasabi. Napayuko si Gino. Ngunit sa loob-loob niya, may unti-unting nagiinit. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pagtrato. Subalit iba kapag galing sa pamilya ng mahal mo. Samantalang si Janice, napapikit na lang. Pilit pinipigilan ng luha. Ma, pwede ba kahit ngayon lang, huwag mo muna siyang tratuhin ng ganyan. Hindi naman kami pumunta rito para makipag-away. Gusto lang naming bumisita at makasama ka kahit sandali. Pero kung ganito lang din ang mangyayari, parang mas mabuti pang hindi na lang kami pumunta. Ay wow, ako pa ngayon ang mali? Ako na nga may-ari ng bahay na to. Ako pa ang kailangan mag-adjust? Janice, hindi ka ba nag-iisip ha? Hindi mo ba nakikita kung anong klaseng buhay ang pinasok mo? Tapos ngayon gusto mo pa akong makisama sa lalaking yan? Tita Tessie, hindi ko po intensyon na guluhin ang relasyon niyo ni Janice. Alam ko pong hindi ako ang klase ng lalaki na inaasahan niyo para sa anak niyo. Pero ginagawa ko naman po ang lahat para maging maayos ang buhay namin eh. Sana kahit konting respeto lang po ang maibigay niyo. Respeto? Respeto ang hinihingi mo? Eh ikaw ba, may pagmamalaki ka ba para respetuhin ka? Ano bang trabaho mo? Magkano bang kinikita mo? Hindi ako basta-basta nagbibigay ng respeto sa taong wala pang napapatunayan. Tessie, hindi naman lahat ng tao sinusukat sa pera. Kung ganyan lang din ang basihan mo, parang ang babaw naman. Hindi mo ba kayang tignan ang pagkatao niya? Hindi ang laman ng bulsa niya? Saglit na natahimik ang sala ngunit hindi dahil sa kapayapaan. Ramdam ang inis ni Tessie habang nakatingin siya kay Gino na parang may hinahanap na mali. Si Janice naman, halatang nahihiya at hindi alam kung paano babawi sa sitwasyon. Si Bobby lang ang mukhang kalmado, ngunit halatang may gustong sabihin pa. Alam mo, Bobby, ang dali mo magsalita kasi wala ka namang iniintindi. Hindi ka naman magulang. Hindi mo naiintindihan kung anong pakiramdam na makita ang anak mong bumababa ang estado dahil sa maling desisyon. Ma, hindi ako bumababa. Pinili ko lang ang taong mahal ko. Hindi mo ba pwedeng tanggapin na hindi pera ang basihan ng desisyon ko? Hindi naman ako naghihirap kasama si Gino para sabihin mong nagkamali ako. Hindi ko po ipagpipilitan ang sarili ko kung ayaw niyo talaga sa akin. Pero sana po,
Huwag niyo namang iparamdam na wala akong halaga. Hindi naman po ako kriminal o masamang tao para tratuhin ng ganito. Hindi kailangan maging kriminal para mawala ng halaga sa paningin ko. Minsan, sapat na yung wala kang maipakita. At sa ngayon, yun ang nakikita ko sa'yo. Wala! Grabe ka talaga, Tessie. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Kahit ako nahihiya para sa'yo eh. Parang hindi ka na marunong makiramdam kung nasasaktan na yung kausap mo. Napatingin si Gino kay Janice na tila naghahanap ng sagot kung hanggang kailan nila titiisin ang ganitong pagtrato. Si Janice, napayuko na lang at halatang nahihirapan na sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang magiging pagtanggap ng kanyang ina. Ma, kung hindi mo kayang respetuhin ang asawa ko, sana respetuhin mo man lang ako bilang anak mo. Hindi ko naman inihingi na mahalin mo siya agad. Pero sana wag mo naman siyang maliitin sa harap ko. Ano ngayon kung maliitin ko siya, ha? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Ayoko lang na magising ka balang araw na wala kang maaasahan dahil pinili mo ang maling tao. Kung ganyan po ang tingin niyo sa akin, handa po akong patunayan na nagkakamali kayo. Pero hindi po sa ganitong paraan. Hindi sa panlalait at pangmamata. Hindi po ako lalaban sa inyo ng bastusan. May paninindigan ka pala. Pero tandaan mo, hindi sapat yan para tanggapin ka sa pamilyang to. Kailangan mo ng higit pa sa salita. Tessie, paulit-ulit ka na. Parang may pinapakita kong galit na hindi naman si Gino ang dahilan. Baka dapat mong isipin kung saan talaga nanggagaling yan. Saglit na tumahimik si Tessie ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang sarili. Tumayo siya at dumiretso sa mesa. Tila may inaasikaso para maiwasan ang usapan. Subalit halatang tinamaan siya sa sinabing yun ni Bobby. Janice, may darating na mga bisita mamaya. Mga kaibigan ko yon. Sana naman maintindihan mo kung bakit ayokong makita kanilang kasama ang lalaking yan. Ayokong mapahiya. Mapahiya? Ma, asawa ko siya. Bakit ka mahihiya? Hindi naman siya gumagawa ng masama. Ikaw ang gumagawa ng ikinahihiya mo sa ginagawa mo sa kanya. Kung makakabuti po sa inyo, pwede naman po akong umalis na lang eh. Ayoko po maging dahilan ng hiya ninyo. Hindi ko po gustong magdulot ng problema sa inyo ni Janice. Buti naman kung gano'n ang naiisip mo. Kahit papaano marunong ka rin palang lumugar. Hindi lahat ng lugar para sa'yo ha. Tandaan mo yan. Hindi mo ba napapansin, Tessie? Imbis na ayusin mo, lalo mo lang pinapalala. Hindi ka ba napapagod sa ganyang ugali mo? Napatigil si Janice at napatingin kay Gino. Halata sa mukha niyang nasasaktan siya. Hindi lang para sa asawa niya, kundi para sa sarili niya na rin. Napatigil si Janice at napatingin kay Gino. Halata sa mukha niyang nasasaktan siya, hindi lang para sa asawa niya kundi para sa kanyang sarili na rin. Samantalang si Gino, tahimik na lang ngunit sa loob-loob niya, may desisyon na hindi pa malinaw, subalit unti-unti nang nabubuo. Janice, tara na. Hindi na siguro maganda kung magtagal pa tayo rito. Ayoko nang pahabain pa to. Hindi ko rin kaya makitang nasasaktan ka dahil sa akin. Hindi ko alam kung tama ba na umalis tayo o harapin to. Pero sa totoo lang, pagod na rin ako. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ay, drama na naman. Kung aalis kayo, umalis na kayo. Hindi ko kayo pipigilan. Mas makakahinga pa nga ako na maayos eh. Tessie, minsan isipin mo rin kung ano nawawala sa'yo sa ginagawa mo. Ma, sana balang araw, maintindihan mo kung anong ginagawa mo. Hindi lang kay Gino, kundi sa akin na rin. Tahimik na naglakad palabas sina Gino at Janice. Walang sino man sa kanilang lumingon. Naiwan si Tessing nakatayo lang, habang si Bobby naman nakatingin lang sa kanya. Talagang sobra na ang pag-uugali ni Tessie. Tessie, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Aalis na nga yung anak mo na luhaan, hindi ka man lang natinag.
Para namang wala kang pakialam kahit masaktan siya. Basta lang mapatunayan mong ikaw ang tama. Hoy Bobby, wag mo akong pinangangaralan ha. Alam ko ang ginagawa ko. Mas kilala ko ang anak ko kesa sa'yo. Hindi ako gagawa ng bagay na nakakasira sa kanya. Kung nasasaktan siya, kasalanan niya yon dahil pinili niya ang maling lalaki. Hindi mo ba napapansin? Hindi na tungkol kay Gino to eh. Parang may galit ka na mas malalim pa. Hindi siyang pinanggagalingan noon, pero siyang tinatamaan. Ay nako, tigilan mo na nga ako sa mga ganyan mong hinala. Wala akong galit na kung ano-ano. Simple lang to. Ayoko sa lalaki ng anak ko. Yun lang. Huwag mo nang palalimin. Hindi mo kayang lukuyin ang sarili mo, Tessie. Matagal na kitang kilala. Hindi ka ba sa ganito kung walang dahilan? Tahimik si Tessie habang inaayos ang mga gamit sa mesa. Hindi siya sumagot agad, ngunit halata sa galaw niyang naiirita siya sa sinasabi ni Bobby. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Tila pinipigilan ng sariling sumagot ng masakit. Si Bobby naman, nakatingin lang sa kanya. Hindi umaalis at parang hinihintay na aminin nito ang hindi niya masabi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretsyo. Huwag mo akong paikutin ha. Nakakainis yung ganyan mo na parang may alam ka pero hindi mo sinasabi ng buo. O sige, gusto mo ng diretsahan? Sige, sasabihin ko. Tessie, naalala mo ba kung paano ka tinrato dati? Yung hindi ka rin tinanggap? Yung kahit anong gawin mo, mali ka pa rin sa paningin nila? Pwede ba? Huwag mo na ibalik yan dito. Iba yon. Huwag mong ikumpara ang sitwasyon na yon sa nangyayari ngayon. Magkaiba yon. Magkaiba? Talaga ba? Kasi sa nakikita ko ngayon, parang pareho lang. Ang pinagkaiba lang, ikaw na yung nasa posisyon ng taong nananakit. Hindi ako nananakit. Pinoprotektahan ko lang ang anak ko. Yun ang hindi mo maintindihan eh. Ganon din ang dahilan nila noon, Tessie. Pinoprotektahan daw nila ang anak nila. Pero ano nangyari? Sino ang nasaktan? Napatigil si Tessie. Saglit siyang hindi nakasagot. Nakatingin lang siya sa mesa ngunit halata na may tumama sa kanya. Hindi man niya aminin, may parte sa kanyang naaalalang sinasabi ni Bobby. Subalit mabilis din niyang pinilit ibalik ang dating tapang sa mukha niya. Hindi mo ako mapipilit na magbago dahil lang sa mga sinasabi mong yan. Hindi ako mahina para magpa-apekto sa ganyan. Kung may nangyari man dati, tapos na yun. Wala na yun ngayon. Sigurado ka bang wala na? Kasi kung wala na, bakit parang dala mo pa rin hanggang ngayon? Bakit parang hindi ka mapakali hanggat may napapahiya ka? Grabe ka naman magsalita. Parang ako ng pinakamasamang tao sa mundo. Hindi mo ba nakikita kung anong ginagawa ko para sa anak ko? Nakikita ko, Tessie. Pero nakikita ko rin kung anong ginagawa mo kay Janice. Hindi mo lang siya pinoprotektahan. Sinasaktan mo rin siya. Kung nasasaktan siya, kasalanan niya yun. Siyang pumili ng buhay na yan eh. At sino ang nagtutulak sa kanya palayo? Ikaw din! Napaupo si Tessie at napahawak sa noo niya. Hindi siya sanay na may kumukontra sa kanya ng ganito. Lalo na si Bobby na kilala niyang hindi basta nagsasalita kung walang dahilan. Subalit kahit ganon, hindi pa rin niya kayang tanggapin ang sinasabi nito. Bobby, hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Kung alam mo lang, hindi mo ko huhusgahan ng ganyan. Hindi ko man alam ang lahat, Tessie. Pero alam ko kung paano ka nasasaktan noon. Nakita ko yun. Narinig ko yun sa'yo. Ilang beses mo rin sinabi sa akin kung gaano kasakit ang hindi tanggapin ng sariling biyenan. Kaya nga ayokong mangyari kay Janice yun eh. Ayokong maranasan niyang hirap na dinaanan ko. Pero hindi mo ba napapansin? Ikaw na mismong gumagawa ng bagay na yun. Hindi man direkta, pero ikaw ang dahilan kung bakit siya nahihirapan ngayon. Hindi ko sinasadya yun. Gusto ko lang na mas maayos para sa kanya. Minsan, Tessie, kahit magandang intensyon, kung mali ang paraan, mas masakit ang resulta. Natahimik ulit si Tessie. Hindi na siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa kawalan at parang may iniisip.
Hindi niya man kayang aminin, ngunit may parte sa kanyang nagsisimulang magtanong kung tama pa ba ang ginagawa niya. Basta, hindi ako magbabago ng desisyon ko. Hindi ko tatanggapin ang lalaking yon. Hindi siya para sa anak ko. Kahit anong sabihin ninyong lahat, yon ang paninindigan ko. Walang pumipilit sa'yo na mahalin siya agad. Pero sana man lang, huwag mo siyang apihin. Kasi hindi lang siyang nasasaktan. Pati na mismo ang anak mong si Janice. Kung kailangan masaktan si Janice para matuto, okay lang sa akin. Mas gugustuhin ko na yon kesa magsisi siya habang buhay. At kung ikaw palang dahilan ng pagsisisi niya, paano na? Hindi mangyayari yon. Hindi ako nagkakamali pagdating sa anak ko. Yan din ang akala ng mga taong nanakit sa'yo noon, Tessie. Hindi na sumagot pa si Tessie. Tumayo na siya at umalis papunta sa kwarto. Tila ba ayaw na niyang marinig pa ang mga sinasabi ni Bobby. Naiwan si Bobby sa sala, nakaupo at napapailing. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Subalit ramdam niya na may naitanim na siyang duda sa isip ng kapatid niya kahit konti man lang. Samantala, nang sumunod na mga araw, Gino, nag-message si Mama. Sabi niya, gusto niya raw tayong bumalik. Nagsosorry siya sa nangyari nung huli. Gusto niya raw bumawi at magstay muna tayo sa bahay nila kahit ilang araw lang. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magdududa. bigla naman yata, Janice. Parang ang bilis ng pagbabago ah. Ilang araw pa lang ang nakalipas, halos palayasin niya na ako sa sarili niyang bahay. Tapos ngayon, gusto niya tayong patuloyin ulit. Hindi ko alam kung totoo ba yan o may iba siyang plano. Hindi ko rin sigurado pero mama ko pa rin siya, Gino. Gusto ko maniwala na kahit papano may natitira pa rin sa kanya na gustong ayusin ang lahat. Ayoko namang isipin na habang buhay na lang kaming ganito. O sige, hindi kita pipigilan kung gusto mong bumalik. Pero sana handa ka rin sa posibilidad na baka hindi pa rin nagbago ang lahat. Ayoko kasing umasa ka tapos masasaktan ka lang ulit. Alam ko, pero gusto ko pa rin subukan. Kung may kahit maliit na chance na magkakaayos kayo, gusto kong hawakan yon. Sana lang hindi na maulit ang nangyari dati. Tahimik na nagkatinginan ng dalawa. Parehong may duda ngunit pareho ring may konting pag-asa. Hindi nila alam kung anong naghihintay sa kanila sa pagbabalik sa bahay ni Tessie. Subalit pareho silang handang subukan kahit may kaba sa kanilang dibdib. Janice, buti naman at nagpasya kang bumalik. Akala ko magtatampo ka na sa akin habang buhay. Hindi naman ako perpektong ina. Nagkakamali rin ako. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo. Ma, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko inaasahan na magbe-message ka ng ganon. Pero salamat kasi kahit papano, sinusubukan mo pong ayusin. Magandang araw po, Tita Tessie. Salamat po sa pag-imbita ulit sa amin. Sana po maging maayos na ang lahat simula ngayon. Oo naman, nakaraan na yun eh. Ayoko na rin ng gulo. Gusto ko lang na maging maayos tayo lalo na't pamilya na tayo. Kaya nga pinabalik ko kayo dito para makabawi ako. Ay, himala. Parang may nagbago yata. Sana tuloy-tuloy na yan, Tessie ha. Sayang naman kung umpisa pa lang, babalik na naman tayo sa dati. Pumasok sina Janice at Gino sa bahay. Parehong nag-iingat sa kilos at parang sinusubukan kung totoo nga bang nagbago ang sitwasyon. Si Tessie nakangiti lang. Ngunit may kakaiba sa ngiting yon na hindi halata agad. Ngunit may tinatago. Si Bobby, tahimik lang ngunit halata ring may duda. By the way, may darating pala akong mga kamag-anak mamaya. Simpleng salo-salo lang. Sakto nandito kayo. Makikilala na rin nila kayo ng maayos. Talaga po? Biglaan naman po yata yan, Ma. Hindi mo man lang sinabi agad. Pero okay lang. At least, magkakausap-usap tayo ng maayos. Okay lang po sa akin, tita. Mas maganda nga po siguro yun para makilala ko rin ang pamilya nyo. Para na rin
makita nila kung sino ko. Oo naman, para makita rin nila kung sino ka talaga. Para wala nang tanong-tanong, mas maganda yung harapan na, hindi yung puro kwento lang. Tessie, sana naman hindi mo gawing eksena to ha. Sabi mo gusto mong bumawi, di ba? Baka naman kabaliktaran ang mangyayari. Ano ka ba, Bobby? Ang nega mo naman? Sabi ko nga, gusto ko nang ayusin, di ba? Hindi na ako yung Tessie na nakilala nyo nung nakaraan. Napatingin si Bobby kay Tessie na hindi kumbinsido. Samantalang si Janice, pilit na umaasa na totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Si Gino naman, tahimik lang subalit mas nagiging mapagmasid sa bawat kilos ni Tessie. Gino, sana okay lang sa'yo. Medyo kinakabahan ako sa mangyayari mamaya eh. Hindi ko alam kung magiging maayos ba o baka maulit lang yung dati. Okay lang ako, Janice. Kahit ano pa yan, kakayanin natin. Basta magkasama tayo, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Salamat. Salamat talaga. Ito na ang simula ng pagbabago. Ayaw ko na ng gulo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama kayong dalawa. Gusto ko rin yan. Pero minsan, hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao. Ang mahalaga, alam natin kung saan tayo dapat tumayo. Basta wag mo lang akong iiwan na kahit anong mangyari mamaya. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Habang nag-uusap ang dalawa, si Tessie ay abala sa paghahanda. Maayos ang mesa. Maraming pagkain at halatang pinaghandaan ang pagdating ng mga bisita. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, may plano siyang hindi pa alam ng dalawa. Bobby, ayusin mo yung sala. Ayoko may makitang kalat mamaya ha. Alam mo naman kung gaano ka mapuna mga kamag-anak natin. Inaayos ko na nga pero Tessie, tatanungin na kita ng diretso ha. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba magsisisi sa plano mo? Wala akong dapat pagsisihan. Gusto ko lang ipakita sa kanilang katotohanan para sila na mismo magsabi kung bagay ba talaga si Gino sa pamilya natin. O baka gusto mo lang siyang ipahiya sa harap ng iba? Huwag mo akong lokohin, Tessie. Kilala kita. Kung mapapahiya siya, kasalanan niya na yon. Hindi ako. Hindi ko kasalanan kung hindi niya kayang makisabay sa mundo na to. Hindi mo pa rin tinatantanan? Kahit anong gawin mo, bumabalik ka pa rin sa dati. Hintayin mo na lang mamaya. Makikita mo rin kung sino ang tama sa atin. Tahimik si Bobby matapos ang usapan nila. Alam niyang may mangyayari na hindi maganda. Samantalang si Gino, kahit walang naririnig, tila may kutob na rin. Hindi pa man nagsisimula ang salo-salo, may nararamdaman na siyang hindi tama sa mga nangyayari. Janice, pakisuyo naman. Ayusin mo yung suot mo. Ayokong mukhang hindi ka bagay sa pamilya natin. At ikaw, Gino, sana naman marunong ka makisabay. Huwag kang basta-basta magsasalita kung wala ka namang maayos na sasabihin mamaya, ha? Maayos naman ang suot ko ah. At si Gino, hindi naman siya bastos para pagsabihan mo ng ganyan. Akala ko ba ayos na? Ayoko na ng gulo sa harap ng ibang tao, ma. Okay lang, Janice. Naiintindihan ko naman. Tita Tessie, susubukan ko pong makisama na maayos. Hindi po ako makikipag-argumento. Nandito lang po ako para sa asawa ko. Mabuti naman kung ganon. Sana panindigan mo. Ayokong mapahiya sa harap ng mga kamag-anak ko dahil lang sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang reputasyon sa pamilya natin. Tessie, kalma ka lang. Hindi pa nga nagsisimula ang salo-salo, parang may gera na agad. Hayaan mo muna silang huminga. Hindi mo kailangang kontrolin lahat ng galaw nila. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Isa-isa silang pumasok sa bahay. May dalang pagkain, may halong usapan at tawanan. Nag-iba ang aura ng bahay, subalit hindi nawala ang tensyon sa pagitan ni Tessie at Gino. Si Janice naman, pilit nang umiti habang si Bobby, tahimik lang na nagmamasid.
Ay, Janice, ito na ba ang asawa mo? Ngayon lang namin siya nakita ng personal. Sabi-sabi lang noon pero iba pala kapag kaharap na. Opo, tita. Siya po si Gino. Pasensya na kung ngayon niyo lang po siya nakita. Hindi kasi kami madalas makapunta rito. Magandang araw po. Yan nga yung asawa niya. Biglaan lang din yan eh. Hindi ko rin inaasahan na ganyan na magiging desisyon ng anak ko. Pero nandito na, wala na rin ako magagawa. Ganon ba? Ano bang trabaho mo, iho? Saan ka nagwo-work? Mukhang tahimik ka lang ha. Nagtatrabaho po ako sa construction, tita. Hindi man po ganun kalaki ang kita pero sinisikap ko pong maitaguyod ang pamilya namin ni Janice. Napatingin ang ilang kamag-anak kay Tessie. May mga nagbubulungan, may mga ngumingiti, ngunit halatang may iniisip. Si Tessie naman, tahimik lang subalit may bahid ng ngiti na parang may gustong ipahiwatig. Alam nyo naman, hindi ko pinangarap para sa anak ko ang ganitong klaseng buhay. Pero wala eh, pinili niya to eh. Ma, pwede ba? Hindi mo kailangan sabihin yan sa harap nila. Nakakahiya. Okay lang, Janice, saya mo na. Tita Tessie, naiintindihan ko naman po kung bakit ganyan ang tingin niyo sa trabaho ko. Pero hindi ko po ikinahihiya ang ginagawa ko. Hindi naman masama ang trabaho mo, iho. Pero syempre, iba pa rin kung mas mataas ang estado. Lalo na't kilala ang pamilya ninyo, Tessie. Grabe naman kayo. Parang hinuhusgahan nyo agad yung tao base sa trabaho. Hindi nyo pa nga siya kilala ng buo. Hindi na kailangang kilalanin ng buo para makita ang katotohanan, Bobby. Minsan, isang tingin pa lang, alam mo na kung bagay ba o hindi. Natahimik si Janice. Halata sa mukha niyang hiya at sakit. Si Gino naman, nanatiling kalmado ngunit mas lalong naging tahimik. Hindi na siya sumasagot ngunit sa loob-loob niya, may unti-unti nang nabubuo. Gino, pasensya ka na. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Akala ko magiging maayos na, pero parang mas lumala pa. Hindi mo kasalanan, Janice. Matagal ko nang alam na hindi ako tatanggapin ng ganong kadali. Hindi lang siguro ako handa sa ganitong klaseng sitwasyon. Gusto ko nang umalis. Hindi ko na kayang makita na ginaganito kanila. Hindi ko alam kung paano pa aayusin to. Hindi pa. Hayaan mo muna. Gusto kong makita kung hanggang sa sila aabot. Minsan, kailangan mo munang mapuno bago ka gumawa ng desisyon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala. Basta, nandito lang ako. Napatingin si Janice kay Gino. Tila may kakaibang pagbabago sa paraan ng pagsasalita nito. Hindi na siya katulad kanina na tahimik lang at umiiwas. Ngayon, mas kalmado siya ngunit may lalim na hindi niya maipaliwanag. Talagang nakakapanibago si Gino. O siya, kain na tayo. Huwag na tayo magpakaseryoso. Pero sana naman, lahat tayo marunong makibagay. Hindi yung may isang taong nagpapabigat ng atmosphere. Oo nga, tama si Tessie. Dapat marunong makisabay. Hindi pwedeng iba ang galaw mo sa nakasanayan ng pamilya natin. Hindi nyo ba naririnig ang mga sarili nyo? Parang hindi na kayo nakakaramdam. Tao ang kausap nyo, hindi kung ano lang. Bobby, tigilan mo na nga yan. Ayoko masira ang gabi dahil sa drama. Kung may sinasabi ka, sarilinin mo na lang. Ay, sinasabi ko na nga ba? Okay lang po, Tito. Naiintindihan ko na po ang lahat. Tahimik na nagsimula ang kainan. May mga nagtatawanan, ngunit hindi kasama si Gino. Si Janice, halos hindi na makakain. Si Tessie naman, mukhang kontento na parang nakuha niya ang gusto niya. Subalit hindi niya alam na sa katahimikan ni Gino, doon nagsisimula ang isang bagay na hindi niya na makokontrol. Janice, pakikuha yung tubig sa kusina. Huwag mo na ipagawa sa iba, ah. At ikaw, Gino, tumulong ka rin. Huwag ka nakaupo lang dyan na parang bisita. Bahay to ng pamilya ng asawa mo. Hindi ka dapat nagpapalaki ng tiyan lang. Ma, kumakain pa lang kami. Pwede ba kahit sandali at tigilan mo muna yung ganito?
Nakikita mo namang hindi na komportable si Gino. Hindi mo ba kaya magpigil kahit konti lang? Sige lang, Janice. Ako na ang kukuha. Tita Tessie, saan po banda ang mga baso? Tutulong na rin po ako para wala na kayong masabi. Nasa kusina, hindi mo ba nakikita? Simpleng bagay, hindi mo pa alam. Yan ang sinasabi ko eh. Kahit sa maliit na bagay, kailangan panturuan. Tessie, sobra na. Kahit anong gawin niya, may masasabi ka. Hindi na yan tama. Hindi mo na siya tinatrato bilang tao. Tahimik na tumayo si Gino at dumiretso sa kusina. Maayos niyang kinuha mga baso at tubig. Tila walang naririnig. Ngunit halata sa kilos niya na nagpipigil siya. Si Janice naman, napayuko na lang habang si Bobby napapailing sa inaasal ni Tessie. Tita, ito na po yung tubig. Ilalagay ko na lang po dito sa mesa para sa lahat. Diyan mo lang ilalagay? Hindi mo man lang inayos? Kahit simpleng pag-aayos ng mesa, hindi mo magawa na maayos? Paano ka paaasahan sa mas malaking bagay? Matama na. Kahit anong gawin niya, mali pa rin sa'yo. Hindi na makatarungan yan. Ay nako, Janice, huwag ka na magalit. Ganyan lang talaga mama mo. Mataas ang standards lalo na sa pamilya. Standards? O pangmamaliit na? Iba na yan eh. Hindi na yan normal. Tumingin si Gino kay Tessie. Hindi galit ang mukha niya, ngunit seryoso. Tila may gusto siyang sabihin subalit pinili niya na lang manahimik. Saglit siyang tumingin kay Johnny saka siya bumalik sa upuan niya. Tita Tessie, pasensya na po kung hindi ko naabot ang standards niyo. Hindi ako perpekto, pero hindi po ibig sabihin nun wala akong halaga. Tao rin po ako at ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay namin ni Janice. Kung ginagawa mo ang lahat, bakit parang kulang pa rin? Hindi ko makita ang sinasabi mong lahat eh. Sa totoo lang, hindi ako kumbinsido. Ma, hindi mo kailanman makikita yun kung sarado ang isip mo. Kahit anong gawin niya, hindi mo tatanggapin kasi ayaw mo talaga sa kanya. Yan ang totoo, Tessie. Hindi na to tungkol sa kung anong kaya ni Gino. Ayaw mo lang talaga sa kanya kahit wala siyang ginagawa masama. Kung ayaw ko, may dahilan ako. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa inyong lahat. Ako ang nakakaalam kung anong tama para sa anak ko. Natahimik ang lahat sa mesa. Wala nang gustong magsalita pa. Ngunit sa katahimikan na yun, mas lalong naramdaman ang layo ni Gino sa kanila. Hindi na siya basta bisita at parang isa na siyang taong pinagtutulungan. Gino, kung gusto mo umalis na tayo, hindi ko na kaya makita to. Hindi na tama. Hindi pa, Janice. Konti pa. Kailangan ko lang maliwanagan sa isang bagay. Tapusin natin ang bakasyon natin dito. Pero, Basta, kung hanggang saan ang kaya kong tiisin at kung kailan ako titigil. Napatingin si Johnny sa kanya. Nagulat sa sinabi nito. Iba ang tono ni Gino ngayon. May buo na siyang iniisip. Sa kabilang gilid ng mesa, si Tessie ay patuloy lang sa pagkain. Parang walang nangyari. Subalit hindi niya napapansin. Sa bawat salitang binibitiwan niya, mas lalo niyang tinutulak si Gino sa isang desisyon na hindi niya na mababawi. Lumipas ang 3 araw. Gino, pangatlong araw na natin dito, pero parang walang nagbago. Akala ko magiging maayos na, pero mas lalo lang ako napapagod sa nangyayari. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang tapusin ang 2 linggo ng bakasyon na to. Alam ko, Janice. Kita ko naman kung gaano ka naaapektuhan. Pero kung aalis tayo agad, parang wala rin nangyari. Gusto ko lang maintindihan kung hanggang saan naabot to. Pero hanggang kailan? Hanggang masira na tayo? Hindi ko na gusto ang nangyayari. Hindi na healthy. Hindi na tama. Parang unti-unti tayong pinaghihiwalay ni Mama. Hindi niya tayo mapaghihiwalay kung hindi natin papayagan. Minsan kasi, saka mo lang maiintindihan ng isang tao kapag nakita mo na kung gaano siya kalala. Natatakot ako, Gino. Hindi ko alam kung ano magiging resulta nito. Basta ang alam ko, ayoko nang masaktan ka.
Tahimik silang nakaupo sa kwarto. Hindi tulad ng inaasahan ni Janice, walang pagbabago sa ugali ni Tessie kahit sinabi nitong gusto niyang bumawi. Sa halip, mas naging mapanuri ito sa bawat kilos ni Gino. Si Gino naman, mas naging kalmado at hindi na siya sumasagot, subalit mas nagiging mapagmasid. Janice, bakit hindi pa kayo bumababa? Tanghali na, hindi pa kayo kumakain. Ano to, hotel? Akala mo ba may mag-aasikaso sa inyo dito buong araw? Sandali lang. Nag-aayos lang kami sa kwarto. Pasensya na po kayo kung natagalan kami. Bababa na po kami ngayon para tumulong din sa kung anong kailangan. Sana lang hindi puro salita ha. Dito sa bahay na to, hindi sapat ang tutulong. Dapat ginagawa, hindi yung kailangan pang sabihan. Tessie, umaga pa lang nagsisimula ka na naman. Pwede ba kahit ngayon lang tumahimik ka muna? Hindi pa nga nakakakain yung mga tao, sermon agad? Umiling si Tessie at dumiretso sa kusina. Si Bobby naman, napabuntong hininga na lang. Halata na kahit ilang araw pang lumipas, hindi na magbabagong ugali ni Tessie. Samantalang si Gino, tahimik lang na sumunod kay Janice. Gino, huwag ka na munang tumulong. Pahinga ka muna. Ako nang bahala dito. Ayoko na may masabi na naman si Mama sa'yo eh. Hindi, Janice. Mas lalo lang siya may masasabi kung hindi ako kikilos. Hayaan mo na. Kaya ko naman to eh. Pero nasasaktan na ako para sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka nakakapagpigil. Sanay na ako. Hindi itong unang beses na minamaliit ako. Pero iba lang ngayon kasi galing sa pamilya mo. Pasensya ka na. Parang ako pa ang dahilan kung bakit mo nararanasan to. Hindi mo kasalanan. Hindi ikaw ang may problema dito. Habang nag-uusap sila, si Tessie ay abala sa kusina. May inaayos siyang pagkain. Ngunit napapansin niya na parang may kakaiba sa pakiramdam ng kamay niya. Paminsan-minsan, kinakamot niya ito. Bobby, may napansin ka ba dito sa kamay ko? Parang nangangati bigla eh. Wala naman akong nahawakan na kakaiba. Tignan ko nga. Ay, parang namumula. Baka may nahawakan kang nakakairita. Ano bang ginawa mo kanina? Wala naman. Naghiwa lang ako ng gulay pero bakit ganito? Parang kumakalat. Baka allergy lang yan. Baka may nahawakan ka nga na hindi mo napansin. Lagyan mo muna ng ointment. May nakita po akong ointment sa cabinet kanina. Kukunin ko po kung gusto nyo. Ay hindi na, ako na. Huwag mo nang pakialaman. Simpleng bagay eh. Kaya ko pa naman to. Bumalik si Tessie sa ginagawa niya ngunit halata na naaabala siya sa pangangati. Hindi niya alam kung saan galing, subalit hindi na siya mapakali. Si Bobby napapaisip, habang si Janice nag-aalala na. Tessie, baka hindi lang yan simpleng allergy. Minsan kasi may mga bagay na hindi mo agad naiintindihan. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo akong takutin. Simpleng kati lang to. Huwag mo nang palalimin. Wala naman ako sinasabi pero minsan may mga nangyayari na hindi mo agad mapaliwanag. Tito, huwag ka namang ganyan. Baka lalo lang matakot si Mama. Allergy lang yan, sigurado ko. Oo nga po, baka sa pagkain lang o sa nahawakan. Mawawala rin po yan. Oo na, huwag nyo nang palakihin. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang kung ano-ano ha. Tumahimik ang lahat ngunit hindi nawala ang kakaibang pakiramdam. Si Tessie patuloy na kinakamot ang kamay niya, habang si Bobby naman paminsan-minsay sumusulyap dito. Si Gino naman tahimik lang ngunit sa loob-loob niya may isang hakbang na nagsisimula ng hindi pa mahalata, ngunit tuloy-tuloy. Gino, napapansin mo ba? Parang bigla siyang nagkaroon ng ganyan. Kanina lang wala naman. Oo, napansin ko. Baka nga allergy lang. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Parang may kakaiba sa nangyayari. Normal lang na mag-alala ka. Nanay mo pa rin siya eh. Pero huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Sana nga, ganun lang kasimple. Habang lumilipas ang oras, hindi humuhupa ang pangangati ni Tessie. Sa halip, mas lalo itong kumakalat.
Hindi niya alam kung saan galing ngunit hindi na siya mapakali. Sa unang pagkakataon, may bagay na nangyayari sa kanya na hindi niya kontrolado at hindi niya maintindihan. Bobby, tignan mo nga ulit to. Hindi na tumitigil ang kati. Kanina kamay lang. Ngayon parang umaakyat na sa braso ko. Hindi na normal to. Tignan ko nga. Ay, ang pula na nga. At parang may maliit na pantal. Hindi ka ba nilalagnat? O baka may kinain kang iba kanina? Wala naman akong kakaibang kinain eh. Pare-pareho lang naman tayo ng ulam. Pero bakit ako lang ang ganito? Parang hindi talaga to simpleng allergy. Ma, baka lumala lang kasi kinakamot mo. Hayaan mo muna. Lagyan natin ng gamot, baka mawala rin. Huwag mo munang isipin ng kung ano-ano. Pwede rin po magpahinga muna kayo. Baka napagod lang kayo kaya nagre-react yung katawan ninyo. Minsan, ganun din po ang nangyayari. Hindi mapakali si Tessie habang nakaupo sa sala. Paminsan-minsan, kinakamot niya ang braso niya. Ngunit mas lalo lang itong namumula. Si Janice, nag-aalala na habang si Bobby, tahimik na nagmamasid. Si Gino naman, kalmado pa rin ngunit mas lalong nagiging maingat sa bawat kilos niya. Hindi ako mapakali. Parang may gumagapang sa balat ko. Hindi ko maintindihan kung ano to. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ma, huwag mong isipin ng ganyan. Baka na-stress ka lang. Ilang araw na rin kasi na hindi ka nagpapahinga na maayos. Tessie, may tatanong ako ha. Sigurado ka bang wala kang nahawakan na kakaiba? O baka may ginamit kang sabon o lotion na iba? Wala nga. Ilang beses ko na sinabi. Pareho lang ang ginagawa ko araw-araw. Saka may lotion ako na ginagamit pero hindi naman ako allergic doon. Paboritong lotion ko yon. Pero bakit ngayon lang nangyari to? Kung gusto niyo po, pwede kayong magpatingin sa doktor para sigurado lang po kung ano talaga yan. Hindi na kailangan. Tumayo si Tessie at naglakad-lakad sa sala na parang hindi mapakali. Hindi na siya komportable sa sarili niyang katawan. Kahit anong gawin niya, hindi nawawala ang pakiramdam na may mali. Gino, hindi na normal to. Kanina maliit lang. Ngayon parang lumalala. Natatakot na ako. Oo, napapansin ko rin eh. Pero huwag ka muna magpanik. Tingnan natin kung mawawala pa mamaya. Kung hindi, saka natin siya piliti magpatingin. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan talaga ako. Parang hindi lang to basta allergy. Minsan kasi kapag iniisip mo na malala, lalo lang lumalala sa pakiramdam. Huwag mo munang isipin ng ganon. Sana nga, tama ka. Napatingin si Janice kay Tessie na patuloy pa rin sa pagkamot. Halata na hindi na ito komportable. Samantalang si Bobby, napapaisip na. Parang may gustong sabihin ngunit pinipigilan niya muna. Tessie, hindi kita tinatakot ha. Pero may mga pagkakataon kasi na yung mga ganitong bagay, hindi agad natin naiintindihan. Minsan may dahilan na hindi natin nakikita. Ano na naman yung pinapasok mo sa isip ko? Huwag mo nga ako simula sa mga ganyan ha. Ayoko na mga kwento nakakatakot. Saka ikaw ha, alam kong tumatakbo dyan sa utak mo na itong nangyayari sa akin katulad dun sa nangyari sa kapitbahay natin na nabiktima ng barang. Hindi to ganon. Iba to. Ay, hindi naman sa nakakatakot. Pero minsan, may mga bagay na bumabalik. Lalo na kung may mga nagawa ka na hindi maganda. Kaya posible talagang... Bobby, tama na ha. Mas lalo mo lang pinapainit ang ulo ko. Tito, huwag na po kayong ganyan. Huwag niyo nang dagdagan. Mas lalo lang siyang nag-aalala. Oo nga po, baka lalo lang lumala kung iisipin ng ganyan. Napatingin si Tessie kay Bobby. Halatang naiirita. Ngunit sa loob-loob niya, may konting kaba na nagsisimulang pumasok kahit ayaw niyang aminin. Basta bukas, kung hindi pa to nawawala, magpapatingin ako. Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Hindi ako makapag-isip na maayos. Sige ma, sasamahan kita bukas kung gusto mo. Sasama rin po ako kung okay lang sa inyo para may kasama kayo. Hindi na kailangan. Kaya ko naman na sarili ko. Huwag niyo na akong alalahanin. Matigas pa rin ang ulo mo. Pero bahala ka. Basta sinabi ko na dapat ko sabihin. Wala kang sinabing matino, Bobby.
Puro ka lang pahapyaw. Mas mabuti ng pahapyaw kesa wala kang marinig. Natahimik si Tessie. Hindi na siya sumagot. Umupo na lang siya at patuloy na kinakamot ang braso niya. Hindi na siya sanay sa ganitong sitwasyon. Yung may nangyayari sa kanya na hindi niya kontrolado. Gino, parang lumalala talaga. Mas lalong namumula ang balat ni Mama. Kumalma ka lang. Tignan muna natin hanggang bukas. Huwag muna tayo mag-assume. Pero, paano kung hindi ito mawala? May paraan naman para malaman kung ano yan eh. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba. Tahimik na ang buong bahay habang lumalalim ang gabi. Hindi na gaanong nagsasalita si Tessie. Nakahiga na siya ngunit hindi pa rin mapakali. Paminsan-minsan, kinakamot pa rin niya ang balat niya kahit halos mamula na ng sobra. Sa kabilang kwarto, gising pa rin si Gino. Nakatingin lang siya sa kisame. Tahimik ngunit halatang may iniisip. Hindi pa malinaw sa iba, subalit nagsisimula na ang epekto ng plano niya na unti-unti at hindi biglaan. Isa lang naman ang gusto niya, ang takutin ng biyenan niya. Yun lang at wala ng iba. Sa ganoong paraan man lang, makaganti siya rito. Kinabukasan, Bobby, hindi na talaga normal to. Hindi lang Makati. Parang nasusunog na yung balat ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit anong pahid ko ng ointment, hindi nawawala. Parang lalo pang lumalala to. Tessie, uminahon ka muna. Huwag ka magpanik agad. Pero sa totoo lang hindi na rin mukhang simpleng allergy nga yan eh. Kahapon maliit lang. Ngayon halos buong katawan mo na ang namumula. Ma, please, magpatingin na tayo. Huwag mo nang patagalin. Natatakot na ako sa nangyayari sa'yo eh. Hindi na to normal. tama po si Janice. Mas mabuti na sigurong malaman kung ano yan. Hindi rin po maganda na hinahayaan lang. Hindi nyo naiintindihan. Hindi ito basta sakit lang. Ramdam ko eh. Parang may gumagawa sa akin ito. Hindi ako tanga para hindi mapansin na may kakaiba. Napatingin si Tessie kay Gino. Hindi niya alam kung bakit ngunit parang may kung anong pumasok sa isip niya. Saglit siyang natahimik subalit halata na may iniisip siya. Sandali, kailan nga ba nagsimula to? Hindi ba nung dumating kayo rito? Hindi ba nung nagsimula kang tumira dito sa bahay ko, Gino? Ma, ano ba yan? Huwag mong idamay si Gino. Hindi naman siya gumagawa ng kahit ano. Hindi ko sinasabing siya. Pero hindi mo ba napapansin? Bigla na lang may ganitong nangyari sa akin. Hindi ako naniniwala sa nagkataon lang. Tessie, kumalma ka nga lang. Huwag kang magbibintang agad. Hindi mo pa alam ang totoo. Tita Tessie, wala po akong dahilan para gawin ang iniisip nyo. Hindi ko po kayo kayang saktan. Hindi ko sinasabing ikaw. Pero may nangyari na hindi normal. Hindi nyo ba nakikita? Lalong tumaas ang boses ni Tessie. Halatang nagsisimula na siyang mataranta. Si Janice, napahawak na sa ulo niya habang si Bobby tumayo at lumapit kay Tessie. Tessie, makinig ka sa akin. Hindi kita tinatakot Pero minsan, may mga bagay na bumabalik sa atin. Hindi agad-agad, pero darating sa panahon na hindi natin inaasahan. Ano na naman yan, Bobby? Ano bang gusto mong palabasin? Na may gumaganti sa akin? Hindi ko sinasabi yan, pero ikaw mismo nag-iisip niyan ngayon. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Tito, please lang. Huwag mo nang dagdagan. Hindi po nakakatulong eh. Oo nga po, mas lalo lang pong lalala kung iisipin ang ganun. Bakit hindi? Bakit hindi ko iisipin? Hindi ko maintindihan na nangyayari sa akin. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Napahawak si Tessie sa braso niya at napangiwi. Halatang mas masakit na ngayon ang pakiramdam kumpara kanina. Aray, hindi na to katilang. Parang may tumutusok. Parang may gumagalaw sa loob. Hindi ko na kaya. Ma, halika na. Dali na kita sa ospital. Hindi na pwede to. Huwag mo nang patagalin. Ayoko muna. Ayokong lumabas ng ganito. Tingnan mo nga ako. Ano lang itsura ko?
Mas lalong hindi makakatulong kung magpapatagal ka pa. Hindi ka gagaling sa kakaisip. Kailangan mo magpatingin. Sasama po ako para may kasama kayo na... Hindi! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Pero hindi ako kampante! Unti-unting naupo si Tessie. Nanginginig ang kamay. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Sa unang pagkakataon, makikita sa kanya ang takot. Hindi galit at yabang. Gino, natatakot na talaga ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. Bakit parang may mali talaga? Minsan, ang takot ang nagpapalala ng nararamdaman ng tao. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Sa ngayon, ang mahalaga, alagaan natin siya. Napatingin si Janice kay Gino. May kakaiba na naman sa tono nito. Kalmado ngunit parang may tinatago. Hindi niya may paliwanag subalit napapansin niya na. Hindi ako makatulog! Hindi ko kaya! Parang lalong lumalala. Bobby, tulungan mo ako! Nandito lang ako, huwag ka mag-alala. Pero kailangan mo talaga magpatingin bukas. Parang may bumabalik. Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon? Ma, huwag ka matakot. Nandito kami. Magpahinga na po kayo. Bukas, aayusin natin to. Sana mawala na to! Tahimik na ang gabi ngunit walang nakatulog ng maayos. Si Tessie patuloy sa pag-ungol sa sakit. Si Janice ay nagbabantay, habang si Bobby hindi mapakali. At sa kabilang banda, si Gino ay gising at nakaupo lang. Tahimik subalit malinaw sa kanya ang nangyayari. Unti-unti nang nasisira ang tibay ni Tessie. At hindi pa ito ang dulo. Nang sumunod na araw, Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Kahit papano ba nabawasan ang kati o mas lalo pang lumala? Kagabi halos hindi ka na makatulog. Natatakot na talaga ako sa nangyayari sa'yo. Anong nabawasan? Mas lalo pang lumala. Tingnan mo to, Janice. Kahit saan na halos, oh. Hindi na lang sa braso, pati sa likod ko, sa leeg ko, at sa kung saan-saan pa. Hindi ko na kaya. Hindi na to normal. Tita Tessie, baka po talagang kailangan na natin magpatingin. Hindi na po biro ang ganyan eh. Mas mabuti na sigurong malaman kung anong dahilan. Oo, Tessie. Tigilan mo ng katigasan ng ulo mo. Hindi ka gagaling kung puro ka lang reklamo pero ayaw mo magpatingin. Kailangan mo na talagang kumilos. Ay, o sige, magpapatingin ako para matahimik kayong lahat. Pero sinasabi ko na sa inyo, hindi to simpleng sakit lang. Hindi na nakipagtalo si Tessie. Halata na napuno na rin siya. Si Janice agad kumuha ng gamit para makaalis sila. Si Gino naman, tahimik lang na nakasunod, habang si Bobby ay nakamasid lang sa kanilang lahat. Tahimik silang umalis ng bahay. Walang nagsasalita sa daan. Ramdam ang tensyon sa loob ng sasakyan. Si Tessie hindi mapakali. Si Janice ay nag-aalala. Si Bobby ay seryoso. At si Gino tahimik lang. Pagdating nila sa ospital, Base sa nakikita ko, mukhang allergic reaction ito. Maaaring may nahawakan o nakain kayo na nag-trigger ng ganitong kondisyon. Bibigyan ko kayo ng gamot para mabawasan ang sintomas. Allergy lang? Ganito kalala para lang sa allergy? Sigurado ba kayo, Doc? Hindi normal ang nararamdaman ko. Ma, pakinggan mo muna. Doktor na nagsasabi. Baka nga allergy lang talaga at kailangan lang ng gamot. susundin na lang po natin ang payo ng doktor. Mas mabuti po yun kaysa manghula tayo. Oo, Tessie. Hindi lahat ng bagay kailangan lagyan ng ibang kahulugan. Minsan, simple lang ang sagot. Hindi ako kumbinsido. May mali dito. Ramdam ko yon. Hindi mapakali si Tessie kahit nasa ospital na sila. Kahit anong paliwanag, hindi siya makontento. Para sa kanya, kulang ang sagot. Parang may hinahanap siya na hindi maibigay ng kahit sino. Tahimik na silang umuwi, ngunit hindi pa rin nawawala ang tensyon.
Hindi pa rin kumbinsido si Tessie sa narinig niya. Gino, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Parang hindi na normal ang lahat. Kahit doktor na nagsabi, hindi pa rin siya naniniwala. Mahirap kalaban ang isip ng tao kapag puno na ng takot. Kahit anong paliwanag mo, hindi talaga papasok. Pero hindi mo ba napapansin? Parang biglang nagsimula ang lahat. Parang may connection. Anong connection? Hindi ko alam. Pero parang may mali talaga eh. Minsan, naghahanap lang tayo ng dahilan kahit wala naman. Sigurado ka? Napatingin si Janice kay Gino. Hindi niya maipaliwanag ngunit parang may kulang sa sagot nito. Tila ba may tinatago? Janice, pwede kita makausap sandali? Ano yun, Tito? Napapansin mo ba? Hindi lang si Tessie ang may problema. May nangyayari sa bahay na hindi natin naiintindihan. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko sinasabing may kung ano. Pero minsan, hindi mo na kailangan maniwala agad. Kailangan mo lang magtanong. Tito, natatakot ako. Mas mabuting matakot kaysa magbulag-bulagan. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Simulan mo sa mismong nakikita mo. Napaisip si Johnny sa sinabi ni Bobby. Hindi niya gustong magduda ngunit hindi rin niya kayang baliwalain ang nararamdaman niya. Gino, may itatanong ako sa'yo. Sagutin mo ko ng totoo. Ano yon? May kinalaman ka ba sa nangyayari kay Mama? Bakit mo na itanong yan? Hindi ko alam. Pero parang may kakaiba. Parang hindi ka na tulad ng dati. Janice, nasasaktan ako sa tanong mo. Mas nasasaktan ako sa nangyayari kay Mama. Wala akong ginagawa. Sigurado ka? Oo, saka ano naman ang gagawin ko sa kanya? Tahimik na nagkatinginan ng dalawa. Walang sigurado. Walang malinaw na sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw na may nagsisimula ng mabasag. Habang nasa kwarto si Janice, may napansin siya sa gilid ng bag ni Gino. Isang maliit na lalagyan na hindi niya pa nakita noon. Kinuha niya ito at tiningnan. Ano to? Doon mismo, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Hindi pa niya alam kung ano ang hawak niya. Ngunit alam niyang may kinalaman ito sa lahat. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang matakot. Hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa lalaking kasama niya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at kaagad na kinumpronta si Gino. Gino, ano to? Nakita ko to sa bag mo. Huwag mong sasabihin na wala lang to. Simula nang dumating tayo dito, biglang nagkaganito si Mama. Tapos may ganito akong makikita sa gamit mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Gino. Janice, itabi mo muna yan. Hindi mo naiintindihan kung para saan yan. Huwag kang mag-isip agad ng kung ano-ano. Hindi lahat na nakikita mo yun na agad ang ibig sabihin. Huwag mo akong lokohin. Ilang araw na ako nag-iisip kung ano nangyayari. Nakikita ko kung paano ka magbago. Hindi ka na katulad ng dati. Tapos ngayon, may ganito pa akong makikita. Sagutin mo ako! Hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Pero napuno na ako, Janice. Hindi mo alam kung gaano kahirap tiisin lahat ng ginawa ng mama mo sa akin. Kaya ano? Ginawa mo to sa kanya? Ano bang nilagay mo? Ano bang ginagawa mo, Gino? Natahimik sandali si Gino. Hindi na siya umiwas. Nakatingin lang siya kay Janice at nanatiling seryoso. Alam niyang hindi niya na kayang itago pa. Walang barang, Janice. Walang sumpa. Walang kung anong kababalaghan. Lahat ng nararamdaman ng mama mo, may dahilan. Pisikal at ako ang may gawa. Anong ibig mo sabihin? Anong pisikal? Anong ginawa mo? Yung hawak mo, halo yan ng durog na sili at ilang halamang gamot. Pinino ko ng sobra. Hinalo ko sa lotion niya. Minsan sa sabon, minsan sa kumot. Hindi sapat para makapatay.
pero sapat para magdulot ng hapdi, kati at pamumula. Ano? Gino, hindi mo pwedeng gawin yon. Nanay ko yun! Alam ko, at alam ko rin kung anong ginawa niya sa akin. Araw-araw niya akong pinapahiya. Ginawa kong walang kwenta sa harap ng iba. Tinapakan niyang pagkatao ko ng paulit-ulit, Janice. Pero hindi ito ang sagot. Hindi mo pwedeng gantihan ng ganito ang mama ko. Hindi siya nakikinig sa salita. Kahit anong paliwanag wala. Kaya ginawa ko kung anong dapat maramdaman niya. Napatigil si Janice. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Magkahalo ang galit at pagkagulat sa mukha niya. Kaya pala bigla na lang nagkaganon. Lahat pala ng nararamdaman niya, ikaw ang may gawa. Paano mo nagawa to, Gino? Madali lang. Hindi niya ako pinapansin. Hindi niya ako tinitignan bilang tao. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. Sa lotion niya, sa mga gamit niya, hindi niya napapansin na nilalagyan ko ng laman ng boteng yan. Kaya siya nangatli at namula. Ang sakit pakinggan. Pero mas masakit yung ginawa mo. Hindi ko alam kung sino ang tama sa inyo. Walang tama dito, Janice. Pero pagod na akong maging tahimik. Hindi ko siya kayang labanan sa paraan niya. Pero kaya kong iparamdam sa kanya kung anong ginagawa niya. Hindi mo ba naisip na pwede siyang mapahamak? Sinigurado ko na hindi. Kontrolado ko lahat. Hindi ako papatay. Hindi ako ganong klaseng tao. Tahimik na napaupo si Janice. Hindi niya kayang tanggapin agad ang naririnig niya. Janice, nasaan ka? Hindi ko na kaya. Ang hapdi na. Parang mas lumalala. Narinig mo yon, Gino? Kailangan mong sabihin ang totoo sa kanya. Hindi pwedeng ganito na lang. Oo, sige. Nakahanda ako. Sigurado ka? Oo, dapat nga niya malaman. Sana lang, mapagtanto niya rin ang mali niya. Kasi ako, handa akong aminin ang pagkakamaling nagawa ko. Lumabas sila ng kwarto. Naroon si Tessie at halos hindi mapakali, habang si Bobby ay nag-aalala na. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi na to normal. Parang may gumagawa talaga sa akin ito. Hindi niyo pa ba nakikita? Tessie, huminahon ka muna. Walang ibang gumagawa sa inyo nito, kundi ako, tita. Ako po. Sino? Ano? Anong sinasabi mo? Kung iniisip niyong binarang kayo, pues nagkakamali kayo. Walang sumpa. Lahat ng nararamdaman niyo, ako may gawa niyan sa inyo. Anong pinagsasasabi mo? Baliw ka ba? Hindi. Sinadya ko lahat. Durog na sili at ilang halamang gamot na hinalo ko sa mga gamit niyo. Kaya kayo nangangati. Kaya namumula ang balat ninyo. Kaya parang nasusunog. Ikaw ang gumawa nito sa akin! Ma, anong klaseng tao ka? Kaya mo kong gawa ng ganito? Sa sarili kong bahay? Ako na nanay ng asawa mo! Yan din ang tanong ko sa inyo, Tita Tessie. Anong klaseng tao kayo? Kaya niyong gawin sa akin lahat ng yun araw-araw? Ako rin ang asawa ng anak ninyo. Magkaiba yon. Hindi ako nananakit ng ganito. Hindi? Hindi ba masakit ang ipahiya ang tao? Maliitin? Iparamdam na wala siyang kwenta? Araw-araw? Hindi mo ko pwedeng turuan. Hindi mo ko ka-level. Hindi nga. Kasi ako kahit papano, alam ko kung kailan ako mali. Tama na! Pareho kayong mali! Tigilan nyo na yan. Hindi na to tama. Nanginginig si Tessie. Hindi na lang sa hapdi kundi sa galit at hiya. Pinaglalaruan mo ko. Ginawa mo kong tanga. Pinaniwala mo ko na may kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko kayo pinaniwala. Kayo mismo ang nag-isip niyan. Dinagdagan ko lang. Ang kapal ng mukha mo! Mas makapal ang mukha niyo sa ginawa niyo sa akin. Lumayas ka rito. Wala kang karapatan sa bahay ko. Lumayas ka! Oo, aalis ako. Pero bago yun, tandaan niyo, hindi ako mangkukulam. Hindi ako masamang tao. Napuno lang ako.
Huwag ka nang babalik dito! Hindi na rin ako babalik kung ganito lang. Tahimik na tumayo si Gino. Walang galit sa mukha kundi pagod lang. Gino, sandali. Ikaw na ang bahala, Janice. Kung kanino ka sasama. Hindi ko alam. Janice, kailangan mo mag-isip. Wala kang dapat isipin. Dito ka lang sa bahay, Janice. Ma, pwede ba? Ikaw muna ang makinig. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Ngunit malinaw na wala nang babalik sa dati. At doon tuluyang bumagsak ang mundo ni Tessie. Hindi dahil sa barang, kundi dahil sa sarili niyang ginawa na bumalik sa kanya. Parang wala lang sa'yo lahat ng nangyari? Parang hindi mo ginawa ang lahat ng to sa'kin? Tessie, huwag mong baliktarin. Hindi siya basta umalis lang. Napuno siya. Ilang araw, ilang buwan, baka ilang taon pa niyang kinimkim lahat ng ginawa mo sa kanya. Ma, tama na. Pagod na ako. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Pareho na kayong may nasaktan. Pareho na kayong may ginawa na hindi tama. At ako pa ngayon ang lalabas na mali? Ako na nga ang pinahirapan, ako pa ang mali? Ano bang ginawa ko para maranasan to? Alam mo, Tita Tessie, yan din ang tanong ko dati. Ano bang ginawa ko para tratuhin niyo ko ng ganun? Ni ayaw niyo nga tawagin ko kayong mama kahit nakasal na kami ni Janice. Natahimik ang buong sala. Wala nang sumisigaw. Wala nang nagmamatigas. Ngunit mas mabigat ang katahimikan ngayon kaysa sa lahat ng sigawan na nangyari. Hindi mo naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan kung bakit ako ganito. Hindi ako basta naging ganito lang. May dahilan kung bakit ako naging ganito. Eh di sabihin mo, ngayon ka magsalita. Kasi kanina ka pa namin hinihintay. Aminin mo yan. Ma, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Pagod na akong manghula kung bakit ka ganyan. Akala nyo ba, madali ang pinagdaanan ko noon? Akala nyo ba hindi ako nasaktan? Hindi nyo alam kung paano ko tinrato dati. Anong ibig niyo sabihin? Yung unang asawa ko, hindi kami naghiwalay. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pero ang pamilya niya, lalo na ang nanay niya, hindi ako tinanggap kahit kailan. Napatingin si Janice kay Tessie. Ngayon lang niya narinig ang ganitong kwento mula sa kanyang ina. Araw-araw akong minamaliit. Kahit anong gawin ko mali. Kahit anong ipakita ko kulang. Parang wala akong kwenta sa paningin nila. Kahit asawa na ako ng anak nila, parang wala pa rin akong lugar. Naaalala ko yan. Ilang beses kang umuwi na umiiyak. Ilang beses mong sinabi sa akin na hindi mo na kaya. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin to dati? Anong mapapala ko sa pagsasabi? Wala namang magbabago Kaya tinanggap ko na lang. Pero yung asawa ko, hindi niya kinaya. Ano pong nangyari sa kanya? Unti-unti siyang nasira. Sa gitna ko at ng pamilya niya, siya ang napagod. Hanggang sa inatake siya sa puso. Dahil sa sama ng loob. Dahil sa stress. Dahil sa lahat ng nangyari. Natahimik ang lahat. Walang gumalaw. Ramdam ang bigat ng mga salita ni Tessie. Namatay siya na wala akong nagawa. Namatay siya na hindi man lang ako ipinagtanggol ng buo. At ako, naiwan akong galit. Naiwan akong puno ng hinanakit. Kaya mo dinala hanggang ngayon? Oo, hindi nawala. Kahit anong gawin ko, hindi nawala. Hanggang sa nag-asawa ulit ako, nagkaanak, at akala ko okay na. Pero hindi pala. Hindi. Nung nakita kita na may piniling lalaki, natakot ako.
Ayokong maranasan mo yung naranasan ko. Ayokong masaktan ka. Kaya ho, ako ang sinaktan niyo. Hindi ko napansin na ginagawa ko na pala sa'yo yung ginawa sa akin dati. Yan ang sinasabi ko sa'yo noon pa. Pero ayaw mo makinig. Akala mo ibang ginagawa mo. Pero pareho lang. Ma, hindi mo ko pinoprotektahan. Sinasaktan mo ko. Sinasaktan mo siya. At sinasaktan mo rin ang sarili mo. Ngayon ko lang nakita, anak. Ngayon ko lang naramdaman. Ganito pala kasakit. Ganito pala ang pakiramdam na walang magawa kundi tiisin ang lahat. Hindi ko gustong saktan kayo. Gusto ko lang iparamdam kung anong ginagawa nyo. At nakuha mo. Naramdaman ko. Lahat. Bawat sakit. Bawat hiya. Bawat takot. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Gino. Alam ko, hindi ko naman ipinagmamalaki yun. Pero talagang napuno lang ako. Sana mapatawad niyo ako. Nanahimik ulit ang lahat. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na galit, kundi pagod. Gino, mali ako. Hindi ko dapat ginawa sa iyo ang lahat ng yon. Hindi mo deserve. Hindi ka dapat naging outlet ng galit ko sa nakaraan. Ma, Hindi niyo rin deserve ang ginawa kong to sa inyo. Pareho ho tayong nagkamali. pwede ba? Pwede ba akong humingi ng tawad? Hindi ko alam kung sapat yon. Pero gusto kong subukan. Hindi madaling magpatawad, Ma. Mas lalong hindi rin madaling kalimutan. Alam ko, hindi ko hinihingi na kalimutan niyo agad. Pero sana, bigyan niyo ko ng pagkakataon na magbago. Ay, sa wakas. Ngayon ka lang naging totoo, Tessie. Gino, sasama ako sa'yo. Kailangan natin ng oras. Hindi para iwan si Mama, kundi para maayos ang sarili natin. Oo, naiintindihan ko. Aalis ka. Hindi habang buhay, Ma. Pero kailangan natin ng distansya para matuto tayong lahat. Sige, anak. Kung yan ang kailangan. Salamat. Tahimik silang naglakad palabas. Walang sigawan, walang galit. Ngunit ramdam ang bigat ng lahat. Tessie, mag-isa ka na lang ulit. Oo, katulad ng dati. Pero iba na ngayon. Ngayon, alam mo na. Oo, alam ko na hindi pala ako naghilom. Dinagdagan ko lang. Hindi pa huli ang lahat, Tessie. Hindi ko alam kung mababawi ko pa. Pero susubukan ko, Bobby. Tahimik na ang buong bahay. Walang ingay, walang pagmamayabang, walang matapobreng boses na umaalingaw-ngaw. Si Tessie ay nakaupo na lang. Hawak ang braso niya na unti-unti nang gumagaling. Ngunit ang mas mabigat na sakit ay ang nasa loob niya na ngayon pa lang niya nararamdaman. At doon niya naintindihan ang lahat. Hindi siya isinumpa. Walang barang. Bumalik lang sa kanya ang ginawa niya. Ang sugat na hindi naghilom, nagiging galit na naipapasa sa iba. Kapag hinayaan mong manatili ang hinanakit, hindi ito mawawala. Iikot lang at babalik din sa iyo sa ibang paraan. Hindi dahil nasaktan ka noon, mananakit ka rin ngayon. Hindi nakokontrol ang pagmamahal at ang pagprotekta, hindi sa pamamagitan ng pananakit at pagganti. Kung ano ang itinanim mo sa kapwa, yun din ang aanihin mo sa huli.
Kaya bago mo ipasa ang sakit na naranasan mo, piliin mong putulin na ito sa iyong sarili. Dahil makakamit mo ang tunay na kapayapaan kapag naghilom na ang sugat sa puso mo. At ang pinakamahirap isipin, ang inakala mong isinumpa ka, ngunit ang totoo ay hindi ka naghilom. At hanggang ngayon, patuloy mo itong dinadala. Wakas!